tinanin mo nilang mga anak at kung ayaw nila. Ano yung maging situation? Kasi yung iba nagsasabi din na kami dati daw, yung mga magulang daw, kami dati daw, sila daw dati, hindi na makakaranas ng vaccine dito sa measles. Buhay naman daw sila, healthy naman daw sila. No, reaction na lang. Definitely, we are living in a different, very different world now. May COVID kita, may mga outbreaks kita, nakikita. Umiiba ang mundo, and we adapt with the changes in the medical field, in the changes in the environment. So, may iba man do kind of diseases that are emerging. We have climate change, and that is also affecting health in general. So, personally man, or generally also, definitely there has to be, well, consent yan, diba? We do not force our mothers to have their children vaccinated. That's why may station tayo to educate them. Lipay kami karon na may ina nga gadua-dua, pero na-encourage natin sanda because that's one child that we're able to see. Kung ang nanay ay medyo intik pa siya, ganun ka, ano, paano yung anak mo in the future, the years to come, that you deprive your child of this vaccine. So hopefully, with the encouragement that we will have, with the training of the BHWs, kung paano sa na-educate, we're really hoping na kung may mga fake news man dyan sa social media. And again, we're living in a different world of social media also. Very accessible ang ano. But hopefully, very accessible din yung right messaging. That's why ginabombard man natin social media with the right messages. And we have this group of people that are telling you that the vaccine is safe. So hopefully with these initiatives, we can hopefully empower you, change in your mind. But again, if tinawag mo, right, saan kami? Mababata ko nga, ma'am, saan? Because, syempre, that's a loss for the child also. And the other children, possible na mga, that's a community problem eventually. So that's why we're exerting a lot of effort to help eventually. With the 60 years of vaccine history, sino pa kami maka-question, diba? Kita ng potency, efficiency, and safety. So hopefully, with this, we can help our mothers understand, naiintindihan natin yung importance kara na dapat protektado ang mga. Thank you. Idugan ko na siguro economic impact, no? Protection natin sa atong mga but hindi lang sa measles, but in vaccination in general. Dati ang balay kung magiging kung pobre ako, no? Below the poverty line, at may magkasakit sa inyong pamilya sa nilo kay you will go down to zero finances, mabankrupt ka, no? But today, in our time, iba na ang economic context natin, no? Yung middle class na ngayon, once may magkasakit na isa, like dialysis or cancer, mauubos lahat ng savings mo. And I think it's about time na ma-appreciate ng ating mga parents and guardians na ang vaccination is one na makakaprotect talaga sa mga anak natin. And we can, instead na mag-alaga kita yung pasyente sa ospital na nagkasakit sa measles or namatay, we can focus on working, earning, taking care of our families, diba? So I think that's one great impact of immunization. Thank you, Dr. Ismael. Sorry. Sige, nai-add on na ako, no? May aton nga Republic Act number 10152, kaya do an act providing for mandatory basic immunization services for infant and children. May apply na kita sa Pilipinas. That's Republic Act number 10152. Mga ginaog di karon ikuta, mga pabakunahan pa ato nga mga inunga, including una di karon to measles, no? Sa daya, measles with rubella, una included. Sad ko sa ito daya Republic Act, may huwag sanction na abit ko hindi pa preso si nanay kung hindi nanap ang pabakunahan na unga, huwag makaroon. The burden actually iyata namin una sa health workers. Number one, trabaho in health workers nga tawag nga dapat i-edukar, edukada,
kada ginikanan, no, about sa importance of vaccination, immunization, obligasyon nga i-inform it, no, do ato nga mga parents, and of course, continuing education sa ato nga mga health workers. So, una di karon nakasaad sa laing nga dapat ready na budgetan dito mga trainings para insakto o pagbakuna, no, hindi magkasala kung sige bakuna. So, na-included din karaya sa daya aligning, no. Doon niya, galing na rin kasi maatin mo rin sanction daya. Pero, una talang sa health workers dito, naka-ano dito na, burden mo baka, o kaya, health workers ay prosecuted din. So, i-post ko natin tayo ng disaster by na simple ng television activities. Sa tanan, Brigada Jun Kalibo, Brigada Jun Sigaski. Sa pinag lang siguro ma'am dahil sa agam-agam gyapon ni takon ka ng mga magugang, patong ka ng mga ginikanan, ay may wala din niya kahadlok gyapon, no? Pero dahil ba ma'am nga dahil nga vaccine, pagkatapos yung vaccine, may aton nga maitao sa aton nga mga inunga nga kamana po mga vitamina naron. Dahil kung pabaksinan sa kung nato niyo nga, may handang batsyagon na yun. Pares ko nabatsyagan namon o datong anay nga COVID. No, ay pagka-vaccine ka mo, may amon naging batsyag na hasta ita mga 1 week, ita amon yung batsyagan. Kuha kami ita paagi kung nato amon niya ibuhong ka na siyempre ay maunga ka na katinagis nila yun. Thank you, Rita. Doc Leslie? Educated man karon atong health workers kung ano ang ato nitawag gabin ay adverse effect following immunization, AEFI. May different levels doon. May immediate, may ana nga nagbabatsagan. That's why yung strategy nato hindi anay paulit-on right after vaccination. Inaanay, napastay nato yung mga 30 minutes on para ma-monitor, may rashes ba, may fever, etc. May ginatao kita karon ang may kit kitang ginabutang kinakaroon sa mga stations na tawag naman AEFI kit para kung may immediate allergy or kung may nalagnat or kung whatever man yung effect, matawan niya ginatawag. Ano yan? Mandated yan in all vaccination areas. Now, if pag-uli nanda at may mabansyagan sanda, vitamins, sabi it's more of, well, vitamins to boost your immune system or being healthy. But to help sa AEFI mali agad na to ni Ma'am. Pero ibang RHUs ka na kalurati. Agad na to. Mostly agad na, sir. Haron doon mga common na mga or pain sa site, sakit. So, in-advise natin doon, warm compress, no? Warm cold compress, and paracetamol. Haron doon ato niya mga, because those are the common process natin yung mga site, andang mga nababansyagan. And then if there are things kind need with immediate attention, then all our hospitals, naka-alert yun man sa andalon niya, wawag bayad, may fast lane sa andalon. So, essentially po, wak nag-isip po nito nanay dahil so far, sa tanan natin yung mga nabakunahan, may regular naman tayong vaccination di ba? Wak man kami na-experience ka lang na grabe or after immunization. So, Doc Joe or Doc Glenn, maybe you have other inputs po with regards to the after adverse events after immunization. So far sa akin na government and private practice, may huwag na ako ng-encounter with mga severe na side effects bakuna, especially MMR. So, mga na-encounter ka lang ako na naghahabot ng injection site, device, pero nag-swimming na niya, iba na niya ako doon, at kinotaimaw, pero nakita ang nanay doon, injection site, nag-warm, tapos medyo matig-at, tapos ay mga after 24 hours na diba. Pero very seldom hindi ako nakakita na after measles vaccine, after a few days and fever, tapos may rash, na very low grade, at tapos ay rash na dahil huwag niya
yun. Okay na tayo. Which is very common yung mga side effect ng mga life attenuated yung mga vaccines. So far sa field, though wala man to yung isang severe types of reactions to the encounter for the measles and other disease-preventable diseases. So, like what Dr. Martinez had said, usually may alas lang ng fever na okay naman. And may mga warmth and tenderness sa area of vaccination. So, I think ang mga amuni ng mga cases like the fear of having severe types of reactions, kinahanglan na explain dapat ginaubra sa mga nanay. And ako to is lang akubahan. So far wala. And so we say that very safe ang vaccine. Very important, naalala ko, before kami nag-schedule in Taroytoy, nag-sit down meeting kami sa BHWs, Ibakaw, ihatuna namin sa munisipyo, ito man si Mayor. I-meet namin tanan na BHWs, 1 per barangay, at doon yan, i-plan out namin. So may schedule sanda nga, like a certain date, nag-mention din tayo kami nga, pwede bang maiswag-iswag dahil we need time to educate ano yung nanay. Kasi tama, na imugihang ba, pag-abot natin to, tapos nagtikang sa 9 hours, wala may mag-acto, no? So, we made sure, well, specifically for the case in Taroytoy na to, na I think 2 weeks prior din, no? May 2 weeks in anay, i-alam kami, para yung mga BHWs ng lugar na yun, mag-educate anay sa nanay, istoryahon nanay. That's why we were able to come. Kasi nung sa Taroytoy galing nga rin, ang bagay ka, kung tat pa rin siya katon yan, iikit, no? Ay, anong time out? One sis apart. One bundok apart around ng mga bagay. So, si BHW, which I'm very, very grateful to all our BHWs, hands off kami. Dahil sa raya nga ng programa, yung hands and feet and ears namin sa community are really our BHWs. So, kaya, in-strengthen din namin prior ka last month, nag-conduct atong HEPO and ipatawag tanan nga BHWs sa eastern side and sa western side. Ituran atong sanda kung paano mag-educate. Pila atong turnout kato sa east and west. Basta, dapat may at least 5 at 20 per municipality nga BHWs sa bawat munisipyo, ituran natin paano sanda mag-educate yung mga nanay. Kasi after that, daan lang Bluetooth disconnected. Bluetooth paired. So, anda tayo ni activity is dapat ma-practice yun anda tayo. Dito lang dito sa dating face-to-face nga. Dito lang kung paano maghampag sa nanay, mag-istorya, hindi pwede nga mag-utas, hindi pwede magpagal, mas pwede mo ka-attend. Pero aside from that kasi, tama man doon, kasi atong MHOs, nag-set man sa target sa bawat ng midwife, sa bawat ng BHW. Pila yung household, those steps sa pag-idami karon napasubmit si BHW sa assigned yung mga community, pila ro yung targets at ano yung strategies ng target nila. So we really involve closely ang BHW. So tama na ma'am, pero ito yung share ko, but definitely sa tanan karon ng mga kabarangay at munisipyo, may harap na those strategies nato. Nga, educate kita bago na. Kaya naghahambang sa tao, sa daya nga adlaw ha, doon yung schedule sa pamunahan. Kaya mention na kayo, nagsuga ako nanda. Dahil aware ka ng HWs karon niya. Harap na napuho na ako nga ng mga oras dapat may group or by group. Mapapamunahan ko. So, yes. Dok, may mga target iba sa mga eskwelahan.
kapakuna kita sa mga eskwelahan akong kung may una akong ila may mga naro ginikanan, may mga alternative venue. Ang mga daycare, actually naman, kaya man ang amon na site sa Balangon sa munisipyo, sa mga barangays man. Ginapakadto sila sa amon vaccination sites or mga temporary vaccination sites sa mga barangay. So, wala kami nakadto sa ilang daycare centers mismo. So, kaya man may schedule kada barangay. So, banaan mo kung sino ang amon na expected ng mga children pag 6 to 59 months na dapat magkaroon nila. So, kay manong katuan, pagit ang mga daycare centers, unless nga may ara ang absent ng mga bata na nag-eskwela. So, pero ara sa master list, take ka na natin, tatong dito sila sa among vaccination sites. So, wala din silang kato kami sa among mga daycare centers. Kaya natapos sila sa among sites. Any questions pa? Good afternoon. I'm Dylan here from the Boracay Assistant Group. Na-mention na may 14 na suspected messages disproportionately negative and this of course yung president is called for awareness. Meron lang ano yung post may lamang isang suspected message ng 14. So para mag-i-aware wala itong pairs ba kasi Pilipino, may mentality tayo bahala ng muna, di ba? So may meron lang kung bakit yung 14 is na-undergo ng suspected cases. Yes, good afternoon. So, already booking on the disease surveillance unit. Ato nga data nga 14 suspect cases. In suspect natin sanda kasi pasok sa dami na tawag kita ng case definition. Kaya ang mga criteria na ginatanaw natin like kung may fever, atong cases na mentioned kanina, may cough, may coryza, ag may conjunctivitis. That's why sulod natin sa suspect aging undergo sa confirmatory testing kasi kung i-base natin sa ating case definition, pasok naman sanda sa dayang suspect. Although pasok sanda, and upon confirmatory testing, it turned out nga bukod sanda results. So yun doon ang activity na surveillance. No? Tanan ng mga cases natin na review sa mga hospital at sa ating na-review na kanawin natin ng data para matanaw natin na tanan nga na konsulta sa review sa hospital. Pwede natin i-test for measles testing. Thank you, Sir Roger. Person. So, sa bilog sa mga ginabantayan ng mga sakit niya ni Elisel, so kung may makita sanda, nag-consulta yung doktor, nga nag-exhibit tayong symptoms, automatic na yan i-report nila. Tinatawag na po dahil sa notifiable disease. Para hindi wag kita i-mamiss. Kasi mas involved tayo cells. Pero sa aton nga guidelines sabi, mas feeling mo hindi yan measles. Kasi ko naman may clinical eye man do doktor na feeling ko hindi ko measles. Pero we might miss. That's why tanan blanket policy yan. Tanan nga makita nyo ha, mga doktor, tanan nga makita nyo may 3C, please report or please notify anong surveillance team. Kaya nakaka-capture natin doon. And yung process, pag na-identify natin doon, yung team ni Sir Roger, pupuntahan yung facility na yan and i-investigate na, may gagawin siyang test to confirm. So it doesn't mean na, kaya it doesn't mean na, okay, yung suspected niya sa shucks, upgrade na. So we need to undergo confirmatory test. Tanan, blanket policy, tanan yung may symptoms niya. So that's why, may nagato nga kita ng mga lawyer for it. Just because we are mandated to report because that's an notifiable disease.
So, biggest question ni Sir, ay ano ro, mga possibility if then diagnosis is itong 14 ito kaya na pansin na refer. Kasi nga, di ba, may parehas pa lang halos sa signs and symptoms, halos na lang yung mga viral infections. So, pwede ito ang mga nag-start na flu-like symptoms. Nagaluwa-uwa ng mata, o ba nag-mycorrhiza, may sipon, tapos ay halong adang kulani or adang lymph node. So, check yan. Ito, medyo pa, di ba, o medyo measles man mo. So, gina-refer doon ng mga mongolia naman yung mga cases na sa na-admit na sa provincial hospital. So, tumakon ba lang ay mga statement, mga diagnosis, mga kasi handful and mouth disease ay may foot and handful and mouth disease ay kundi flu-like symptoms na sada. So, check mas dahil no, may rash, may fever, may coryza. So, doon yung mga ibang mga kasakit na bukod yung measles. Yan, nakasali siguro yung ito sa 14 na ito. Na suspected yung measles pero came out sa confirmatory test na bukod na sa measles. Thank you. Follow-up question, sir.